Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you for your support. I truly appreciate it. God bless you all, Libra. Maraming salamat po sa mga likes ninyo, sa mga subscribes ninyo. Thank you sa mga comments na iniiwan din ninyo, mga magaganda. Thank you very much for your support sa ating channel. Paunang mensahe po ninyo, wait. Okay? Maghintay daw. Don't rush into it. Allow nature to take its course. No? Kasi kailangan talaga, 'di ba? Minsan kailangan natin magpasensya, kailangan nating matutong maghintay. Kasi nga may kasabihan na good things come to those who wait. 'Di ba? Kung ipipilit natin kung ano ang gusto natin, maaring masabotage natin ang ating sitwasyon, no? Parang we have the tendency to get in our own way, kaya tayo lang din naman ang sumisira sa diskarte natin. Tayo lang din naman ang sumisira paminsan sa journey natin. Kaya this is an invitation para sa iyo or advice para sa inyo na maghintay, wag kang magmamadali, no? Now is not the time to rush, okay? May kanya-kanyang timing ang lahat. At kung ano man ito, no, if this message resonates with you, Libra, kung ano man ito na parang minamadali ninyo, or kung ano man ito na gustong-gusto nyo nang matapos, or gustong-gusto nyo nang marating, you know, ito yung mensahe sa inyo. Don't rush into it, no? Kasi mas lalo lang yan lalayo, mas lalo lang yan magtatagal, yung ganon, okay? So, what else? We have healing. And imagine yourself and your beloved surrounded by light. Feel your relationship being healed this very moment. Ayan. So, siguro ang iba sa inyo na nasa isang relasyon, baka meron kayong hindi pagkakaintindihan sa ngayon ng inyong person. But this is really good kasi healing is coming your way, no? So, maaaring magkaayos na kayo, magkakausap na kayo, and you'd be able to patch up na kung ano man ang hindi ninyo pagkakaintindihan. What else? A message for you. Ayan. So, baka message ito para sa iyo ng ng person ninyo. So, ayan, sabi dito, I'm thinking of you this very moment. Your love fills me with light. I love you. Oh, napakaganda naman. So, siguro sa puso nila, sa isip nila, ito mensahe nila para sa iyo. And through their angels, no? Siguro ito pinaparating sa inyo, no? Libra, na kung sino man itong nagmamahal sa iyo. So, this could be your person, diba? Baka ito rin yung nanliligaw sa inyo, maaring ganon, or someone you love talaga. So, maybe itong mensaheng ito ay hindi niya nasasabi sa iyo ng personal, no? Kaya through this card na iparating sa iyo ang ibig niyang sabihin, ano, or yung kung anong nilalaman ng puso niya sa ngayon. So, what else? Tingnan natin kung ano naman ang mga mensahe para sa inyo pagdating sa inyong kaperahang aspeto, karera, trabaho. Ayan lang, may humiwalay na. Saglit. Your messages are very talaga excited. Ayan, so eto na. So, setbacks. Ayan, sumasakit ng ulo, kung kumakamot na kayo ng ulo, ang iba sa inyo rito. Sabi dito, taking one step forward to make two steps back. Setbacks are telling you that you're not ready to enter the next phase, doing the same thing over and over again and expecting different results. Ayan, so Libra, maaaring nakaka-experience kayo ngayon ng mga setbacks, no? These are yung mga obstacles, may mga delays siguro sa ngayon, you know, but that doesn't mean, na susuko na kayo. Maaaring kailangan lang na meron kayong pag-isipan mabuti. You need to think about the things na mga pinaprioritize ninyo sa ngayon, kasi baka kung ano man yung ginagawa ninyo ngayon, ano man ang pinagfo-focus ninyo sa ngayon, maybe that is not the right one for you right now. Kaya
yung mga setbacks na yan, parang message yan para sa'yo or sign yan para sa'yo to think about what you are focusing on sa ngayon. Re-evaluate your situation at pagmuni-munihan ninyo, pag-isipan ninyong mabuti. And it is also a perfect time to listen to your intuition. Kasi for sure merong guidance na pinapadala sa inyo ang divine universe, no? And that is baka makuha ninyo dyan, marinig ninyo kung ano nga ba ang dapat ninyong gawin sa ngayon, na ngayon merong mga setbacks kayong nararanasan. Because maybe also baka nagdadasal din kayo, no, from as a divine universe na bigyan kayo ng sign. Diba? If yung mga setbacks na to, signal na ba to na kailangan mo ng tumigil sa kung ano man ang bagay na itong pinagkakaabalahan ninyo? Or is this something na a wake-up call sa'yo para mas galingan mo pa kung ano pa ang inyong ginagawa? Or baka may mga bagay pa kayo na kailangang pag-aralan, kailangang i-incorporate sa kung ano man ang inyong ginagawa? Yung mga ganon, no? So, magnilay-nilay kayo, magmuni-muni kayo so that you'd be able to figure out, no? At marinig ninyo din ang gabay ng Panginoon sa inyo. Kung ano na, what is your next move na dapat mong gawin sa ngayon, diba? So, your next message is settling. Ayan, your soul is telling you you're on the wrong path. Wow. So, maaaring yung mga setbacks na to, for some of you Libra, no? Remember that this is for the collective, okay? So, may mga mensahe dito na magre-resonate sa inyo. May mga mensahe na hindi sasakto sa inyo. Kaya, just take as it resonates po, okay? But, ang nabipick up ko rito, maaaring yung mga setbacks na to, that is already a sign for you, no? Na you are on the wrong path. So, for others of you, pwedeng sumasakto ito. For others of you, pwedeng hindi. Okay? So, ayun. So, kaya nga, importante talaga sa inyo na magnilay-nilay kayo. Okay? Go deep within you because your soul knows kung ano ang best para sa'yo at this time. Your soul knows kung ano yung kailangan mo ng gawin sa ngayon. Okay? So, what else? Tignan natin kung ano pa ang mga yung energies para sa'yo sa ngayon. So, we have High Priestess. Ayan, speaking of your intuition, ayan, so, this is a reminder para sa'yo na makinig kayo sa inyong inner voice, inner wisdom, makinig kayo sa inyong intuition. Because for sure, there is guidance out there na pinapadala sa inyo ang Divine Universe to help you, you know, na magabayan kayo kung ano na ang dapat ninyong gawin sa ngayon. That will illuminate the path where you need to tread right now, okay? Pwede rin na may mga panaginip din kayo na mga nangyayari lately, and that also is a guide para sa iyo. Kasi yung mga panaginip na yan, those are also guidance from the divine. At make sure lang na kapag naalala nyo kung ano pa mga elemento sa panaginip ninyo, make sure that you are decoding kung ano mga ibig sabihin ng mga elemento ng inyong panaginip, okay? So, tignan ninyo kung ano yung mga elemento na yan. I-google ninyo kung ano yung mga symbolism ng mga elements na yan. At isulat nyo lang yan because mababalik-balikan ninyo yan, as a reference doon sa kung ano man ang mga gusto ninyong malinawan sa inyong mga sitwasyon. Queen of Swords, ayan, you may need to activate your inner strength dito, at magpatuloy kayo sa inyong ambisyon, express your truth, express yourself, yung ganon. So, maaaring kailangan din ninyo sa ngayon na magpahayag na kung ano man ang talagang inyong nararamdaman, wag ninyong isuppress ang mga nararamdaman ninyo, wag ninyong isuppress kung ano man ang mga naiisip ninyo, mga ideas ninyo. You need to express it, you need to say it, para maiparating ninyo sa mga
tao na kailangang makarinig ng kung ano man ang inyong nararamdaman or kung ano ang inyong saloobin. So, what else? We have Three of Wands. Ayan. So, may adventure, may action, may ano dito, may mga creative ideas kayo, siguro kayo na i-roll out na, no? So, maaaring meron kayong mga ibang plano na gagawin. So, most likely, ang iba sa inyo rito, no? Siguro, may mga ideas din kayo na naiisip at maaaring magdesisyon kayo na simulan nyo nang gawin ito, no? So siguro makukonvince kayo na dahil sa mga setbacks na to sa ngayon, nafe-feel niyo na this is the wrong path na tinatahak ninyo sa ngayon, kaya maybe right away baka magsimula kayo doon sa ibang venture naman, no? So maybe ganun ang sitwasyon dito. You are going to take action sa ngayon towards implementing kung ano man yung mga iba pa ninyong plano or kung ano pa yung ibang ideya ninyo. At maaring swertehin kayo, diba? Maaring swertehin kayo. Kasi si Three of Wands is also good luck energy. Kaya maaring swertehin kayo dyan. So, what else? We have Ace of Pentacles. Ayan. So, this is a new beginning energy, Libra. So, ang maganda rin dito, no? Kasi new beginning ito pagdating sa pera, pagdating sa inyong finances. Kaya, maaaring yung sisimulan ninyo rito could be bagong money path. Bagong trabaho, bagong career, bagong negosyo, bagong investment siguro. So, kung ano man ito, kasi this could be a new opportunity, no? Financial opportunities na maaaring pasukin ninyo rito or simulan ninyo rito. So, maaaring linked ito dito sa kung ano mang venture ang gagawin ninyo dyan, no? Pwede rin na baka mayroong mga financial blessings talaga na dadating sa inyo, as in pera na talaga ang maaaring dumating, or baka mayroong magpapamana sa inyo ng property. So, possible din yon, no? So, definitely, kung ano man itong sisimulan ninyong bagong yugto ng buhay ninyo rito pagdating sa pangkaperahang aspeto, this is going to be the start, no, of continuous inflow of abundance and prosperity sa buhay ninyo. So, good luck sa'yo. We have Four of Pentacles. Ayan. So, meron din ditong saving talaga. Mag-iisip kayo sa ngayon. So, since merong perang paparating, merong financial opportunities na paparating, so maybe you are really going to start saving money as well. Saving for the rainy days, saving for your retirement. Maybe may mga plans din kayo na magkaroon ng bagong sasakyan, magpatayo ng bahay. So maybe you are also going to start saving money for your big purchases, no? So good luck sa iyo. We have Judgment energy. Ayan. So meron kayong mga kailangang i-assess, no? Isang malaking desisyon ang hinaharap ng iba sa inyo dito, and it feels like to me na related ito dito sa setbacks ninyo and that's a settling energy. So, kailangan talaga ninyo na i-assess ang inyong sarili, ang buhay ninyo, ano nangyayari. At yan ang isang importanteng pagdedesisyon na gagawin ninyo. Pagkatapos ng assessment ninyo, pagkatapos ng pagmumuni-muni ninyo, review na kung ano ng mga nangyayari sa buhay ninyo sa ngayon, decision making is the next thing to do. So, maaring mag-decision kayo dito na talagang kung ano man ito, iwanan na ninyo at magsimula kayo ng bago, no? So, depende sa inyong sitwasyon. So, good luck. Thank you for watching Love and Light. Namaste.